Hello guys! Happy New Year po! So, puyat tayo, no? Dahil sa pagsalubong natin sa bagong taon kagabi. Okay, so ngayon po, unang mga araw ng 2025. So, ang gagawin kong vlog ngayon is, wala kasi akong update pa ngayon tungkol dun sa iba pang preparasyon na gagawin natin sa January 13. Kasi nga, nagbakasyon tayo. Ang ginawa natin, pagtupad muna sa mga gampanin tungkulin natin sa ating paglilingkod. So, ngayon, hintay tayo, no? Dahil sa siguro bukas, sunod na araw, meron na tayong may upload na mga update tungkol sa ating mga aktibidad. So, ito, meron akong iba-vlog. Ano ko lang paggising ko kasi, no? Siguro naka-premiere ito, nakita ko kaagad. So, ito, hindi ko na kukwento, kundi diretso na tayo dun sa topic. Ito mga guys, ang iba-vlog ko ngayon is tungkol sa isang vlogger, no, na nagsasalita ng wala sa tamang pag-iisip, no? So, laban sa gagawin nating rally, pangkapayapaan itong mga sinasabi niya. At kontra ito doon sa isang kandidato na miyembro ng Iglesia ni Cristo. So, ito, simulan na natin. Hoy, malapit na magtapos ang taon at nagbabanta itong mga, hindi ko alam kung INC o ilan na nagpapanggap siguro, pinangungunahan itong INC. Ang kanila sinasabi, tuloy na daw po sila sa January 13, 2025. So, ayon sa vlogger na ito, may nagpapanggap daw, no, na di niya alam kung mga INC, no, at saka pinangungunahan pa daw, no, nagbabanta, tapos pinangungunahan pa daw ang iglesia tungkol doon sa gagawing rally sa January 13. Pakinggan natin. Nagsalita din si Marcoleta dyan. Ang tanong, tuloy na tuloy saan? Bakit ayaw nyo sabihin? Tuloy na raw po sila sa January 13 at may mga grupo daw po na gustong makianib. May mga barangay daw po na gusto makisali at meron daw pong bilang. Yan o, nananakot pa kayo ha. So dito guys, tinanong pa niya yung aktibidad kung ano yun, no, yung pagkilos. Ano ba yung pagkilos na yan? Sabi niya, para bang kunwari hindi niya alam, no? Bago niya ginawang vlog na ito. Nagtanong pa siya, sabi niya, tuloy-tuloy saan? Bakit ayaw ninyong sabihin? Tapos may patawa pa siya. Para bang hindi niya alam kung ano yun, samantalang nanonood pala siya ng saganang mamamayan at doon niya naman kinuha yung mga komento niya na ganyan. Doon sa episode yun, sinabi naman kung ano naman talaga ang purpose ng rally na yun. Tapos guys, ang masaklap nito, meron pa siyang ginagdag na pananakot, no? Nananakot daw tayo. Sabi niya, nananakot pa kayo ha? Pakinggan nyo. Yan o, nananakot pa kayo ha. Meron daw pong bilang itong mga grupo na ito na gusto daw pong lumahok sa kanila sa January 13. Ano yung tinutukoy nilang January 13? Dapat malinaw kayo dyan. Ayon sa kanya, pananakot yung sasabihin na merong mga grupong gustong sasama sa atin sa gagawing rally na yan. Ano bang klaseng pag-iisip ng tao na ito? Tsaka, tinatanong pa niya kung para sa ano daw yung rally na yun. Sa totoo lang, nanood siya ng episode ng Saganang Mamamayan na yan eh. At doon, kung tinapos niya yun, alam niya kung ano talaga yun. Yung purpose ng rally na yan, no? Yung sa January 13 na yan, na mayroong rally pangkapayapaan. Tingnan mo yung isipan ng tao na ito. So dito guys, ang sinasabi niya, may mga nagpapanggap daw, no? Ibig sabihin, papanggap ng mga iglesia ni Cristo. Tapos, meron daw pagkilos na gagawin. Tapos, tinanong pa niya na, ano bang pagkilos yan, no? Dapat malinaw kayo dyan. So, ganun ang kanyang mga argumento dito, na para bang hindi niya alam kung ano yung pagkilos, no? Tingnan nyo. Nawan yan ha, Juan. Dapat malinaw kayo dyan. Ano yung meron dyan? Pagkilos ba yan? Peaceful rally ba yan? O event ng Iglesia ni Cristo na mamimigay ng mga relief goods, etc. Kasi usually yan naman ang ginagawa nila. Diba? Hay, naku talaga tong vlogger na to. Kulukoy itong tawag ko dito eh. Pag ganyan ang mga mindset. Hindi naman tanga yung mga nanonood dito sa vlog mo. May pinakita kang nanonood ka dun eh. Sinubaybayan mo yung Saganang Mamamayan eh. Tapos tatanong mo yung ganyan.
Nasabi mo dapat malinaw kayo dyan sa January 30 na yun kung ano yung pagkilos na yan. Sinabi doon nanood din ako niyan na yung pagkilos na yan, aktibidad ng Iglesia ni Cristo na yan is para sa rally, pangkapayapaan. Kasi iba yung nasa isip mo Nasa isip mo kasi, sisiraan mo Ipapalabas mo kasi dyan na yung pagkilos na yan, paglaban sa gobyerno Tingnan mo. Oh yes, sige, sasabihin nila, tuloy na raw yung rally nila sa January 13. Okay, tuloy. Wala tayong problema dyan. Huwag nyo lang ibagsak ang administrasyon, huwag nyo lang ibagsak ang gobyerno dahil hindi naman kami papayag na ibabagsak nyo ang gobyerno. Oh, ayun, kita mo? Ikaw lang may sabi niyan na ibabagsak ang gobyerno Yung rally na yan para ibagsak ang gobyerno. Saka di kayo papayag, sabi mo. Ibig sabihin may grupo ka, no? Natutol sa ganyan. Tapos motibo ninyo iba. Tapos yun ang sasabihin ninyo sa mga tao. Yan, ibablog nyo. Di pinasama ninyo yung pagkilos na sinasabi mo na gagawin ng Iglesia ni Cristo, yung rally pangkapayapaan na gagawin ng Iglesia ni Cristo. Bang klaseng style ng mga vlogger na to talaga. Okay, wala tayong magawa. Yan ang ano ninyo attitude ninyo. So, dito, alam nyo guys, sinabi niya na mga nagpapanggap daw na Iglesia ni Cristo, no? Itong si Marcoleta. Doon pa lang sa intro niya sinabi niya na doon na mayroong mga ganito na nagsasabi na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung mga iglesia o ilan, no? Sabi niya, hindi ko alam kung mga Iglesia ni Cristo, sabi niya. Pero tinutukoy niya si Rodante Marcoleta at saka yung isang host doon, no? Yung TV anchor doon sa Saganang Mamamayan sa Net 25. Alam naman natin yung Net 25 is sa Iglesia ni Cristo po yan siya, no? So, may mga sinabi siya doon na ano ba yung pagkilos na yan? Yun ang tanong niya, no? Ano ba yung pagkilos na yun na gagawin na? Sana malinaw kayo dyan. Sa totoo lang, tinapos niya man yung panunood doon doon sa episode ng Saganang Mamamayan doon At doon binanggit naman kung ano yun yung aktibidad ng Iglesia ni Cristo na yun na alam niya naman na rally pang kapayapaan yun Pero nagko-quote siya doon na ano yan, pabagsakin, rally para pabagsakin, no? Ang purpose daw is pabagsakin ang PBBM. Walang sinasabing gano'n doon. So, ito, gumagawa lang siya ng issue. Kumbaga, parang gusto niyang pag-awayin ba, no? Pag-awayin yung gobyerno at saka yung Iglesia ni Cristo, no? Sa papaninira dito sa kay kapatid na Rodante Marcoleta. Kasi alam nila, tatakbong senador ito, no? Nag-file na nga ng candidacy ito Pero itong sa kanya is hayagan na na parang gusto niyang siraan talaga. Kasi sinabi pa niya doon sa bandang pinakahuling video niya na ingat daw sa pagpili, baka mabudol, no? Ibig sabihin, mambubudol itong si Rodante Marcoleta. Ayon dito sa vlogger na ito, no? Si Marcoleta po ay tumatakbo po yan sa pagkasenador ngayong 2025. Kung nasa sa inyo yan ka-coffee, tingnan ninyo kung ano ba to. Pro-government ba ito? Makakatulong ba ito sa gobyerno ni PBBM? O ang loyalty na kay Digong pa rin? O nasa mga Duterte pa rin? Suriin ninyo ka-coffee ng mainam para hindi tayo mabudol. Itong vlogger na ito, nakikita ko iba yung mindset, no? Kumita lang sa pagbablog, di bali ng sasabihin niya is kasinungalingan, no? Hindi totoo, gano'n. Mag-imbento ng kwento, gano'n yan siya. Yan nakikita ko dito ang attitude ng vlogger na ito. So, wala tayong pakialam doon sa kanya kung doon niya kukunin yung kung sa ganung paraan niya kukunin yung ipapakain niya sa pamilya niya, no? Yung gagamitin yung pagsisinungaling para lang kumita. O di kayo baka bayad dito no? Maaga pa naninira na sila ng ng mga kandidato, no? Ganun yan siya. So, at saka hindi pa maganda dito, yung bang siyempre, dahil sa sinasabi niyang ganyan, is Iglesia ni Cristo, parang ginagawa niyang, yung yan ang paraan ng Iglesia ni Cristo para pabagsakin ang gobyerno.
Ganun sabi niya eh. Kasi sabi niya dito, hindi naman pwede kung yan ang gagawin niya, pabagsakin yung gobyerno. Siyempre, hindi daw sila papayag. Ganun sabi niya. So, ibig sabihin, may grupo to siya. May grupo to siya na 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 plan may mga iba yung mga motibo. So dito mga kapatid, huwag tayong pa-apekto dito sa mga vlogger na ganito. Marami kasi mga vlogger na ganoon eh. Sa title pa lang makikita mong parang hindi maganda. Ngayon, maagaw ang attention natin para, tingnan natin ito, totoo ba ito? Pag kinlik mo naman yung content nila parang ganito sa ginagawa ko, yung content nila, sasalita ng mga bagay na hindi naman totoo, imbento lang para magkaroon ng maraming viewers. Ako sa akin, gumawa ko ng ganito kasi gusto ko lang kontrahin yung sinasabi ng vlogger na ito. Hindi hindi tama, no? Bablog ka man, magbablog ka rin man lang yung hindi pa totoo. Kumbinsihin mo yung isipan ng tao, ibaliktarin mo ba yung baga sa atin yan, yung impluwensyahan mo yung isipan ng mga tao, no? Yung sundin yung na maintindihin yung sinasabi mo na yun naman is hindi magiging magandang resulta sa isipan ng tao, magkakaroon ng pagkakampi-kampi, no? Magagalit ka na lang. Siyempre, magagalit ka na doon kay Marcolita, magagalit ka na doon sa Iglesia ni Cristo dahil sa sinasabi ng mga ganito mga vlogger, no? Pangit. Hindi magandang attitude. Tawag ko sa mga taong ganyan is dito sa Mindanao, tawag ko sa mga ganyan, katawagan namin, mga kulukoy, no? Kulukoy, wala sa tamang pag-iisip. Yung gagawa lang ng mga bagay na kalukuhan. Ganun yan siya. So, hindi mapagkakatiwalaan itong mga ganito mga tao. Kasi yung ibang mga DDS, ang iniisip nila, ang interpretasyon nila, itong pagkilos ng Iglesia ni Cristo, yung totoo hindi namang ilang-ilang grupo ipatatalsikin daw si PBBM, sabi ng mga DDS. Dito, binanggit niya na naman yung mga DDS na doon niya kinuha ang source na yon na babagsakin ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng rally na yan, ang PBBM. So, kita mo, pinasa niya na sa iba, yung sa totoo lang, siya yung may gusto, no? Kaya nga nag-vlog siya ng ganito pakita niya ganyan para masiraan no? Masiraan ng mga Iglesia ni Cristo tsaka si Congressman Marcolita Tapos ngayon, naghanap siya ng exit nag-exit siya doon sa mga DDS daw, nakarinig ng ganon, na ang motibo ng Iglesia ni Cristo para sa ganyan is pabagsakin ang PBBM. Kita mo tong vlogger na to, no? Ito pang isa guys dadagdag niya. Chismis na naman ito, ewan ko kung saan niya nakuha ito, no? Pakinggan niyo. Kasi ang panambala nila dyan, kapag hindi nyo tinupad daw, kung hindi nyo ginawa itong kagustuhan ng Iglesia ni Cristo, yung mga congressman daw po na magpo-push through pa rin, na ipagpapatuloy pa rin po itong impeachment kay Sara Duterte, igagantihan daw po pagdating ng 2025 senatorial elections. At hindi lang yan, ito pa, may sasabihin pa siya na pagbabanta daw ng Iglesia. Tingnan niyo itong ginagawa ng kulukoy na to. Ililista raw nila yan. Sino yung mga bumoto pabor sa impeachment? Di ba kasi magbobotohan sila dyan para makakuha ng enough number para mag-proceed yung impeachment trial sa Senado. So ang banta nila, kapag ikaw pumabor ka sa impeachment ni Sara, yari ka sa amin, babalikan ka namin sa 2025. Yan ang panabla nila ngayon. Yan ang panakot nila ngayon. Kasi marami daw sila, may bilang daw sila, at may mga hindi pa miyembro ng INC na nagte-text daw kay Marcoleta at gusto daw pong lumahok sa kanilang mga pagkilos. Kita nyo guys, kung ano yung mindset ng taong ito, itong vlogger na to. Ang galing, no? Ang galing niyang magmanipula ba, no? I-manipulate niya yung isipan ng mga viewers niya. Siyempre, magagalit. Yung mga viewers niya, no? Yung mga nakafollow sa kanya, magagalit sa Iglesia ni Cristo at lalo na kay Congressman Marcoleta. Ganon yan, ang style nila. Kaya nga sabi ko, bayad to no? Kaya, okay. So, trabaho mo yan. Pagigihan mo lang para, para wala kang magiging problema. Sige, tuloy nyo. Karapatan nyo naman magkilos protesta yan. Pero sa atin, ka-coffee,
Huwag niyong ibagsak ang gobyerno. Huwag niyong ibagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Pakialaman niyo na lahat. Huwag lang si PBBM. Dahil pag binagsak niyo ang gobyerno, kawawa ang Oh, dito naman guys, tingnan nyo kung anong sinabi niya. So, yung rally na gagawin ng Iglesia ni Cristo, kilos protesta daw, no? Para pabagsakin ng gobyerno. Pero pag sinabing kilos protesta yun, iba yung kilos protesta, iba yung rally for peace. Ganon yun siya. Kaya itong mga ganito mga vlogger, kung saan napupunta yung mga sinasabi nila, hindi nila inuunawa yung mga sinasabi nila. Kaya nga sabi ko sa intro ko kanina, mga vlogger na ganito na nagsasalita sa wala sa sarili ba, no? So, kung ganito mga napapanood natin sa mga social media, so wala tayong makukuha magandang ano dito. Wala tayong matututunang maganda sa ganito mga vlogger, kundi away, gulo, no? Ang matatanim sa isipan natin, puot sa dibdib, samaan ng loob, ganun. So, wala to. 70 ang grado nito. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys, ha. Marami pa kasing mga sinasabi tong vlogger na to, pero kung susundan pa natin, kalabisan na. Kasi dito pa lang sa mga naunang sinabi niya, malalaman na natin yung quality, no, ng kanyang ginagawang pang vlog. So, dito na lang muna. At ulitin ko, Happy New Year po, no? So, ulit po, sana itong pagpasok ng bagong taon sa buhay natin is magiging masagana tayo, payapa, no? At magtagumpay ang anumang ating mga plano, mga panukala. Sige po, ingat po tayong lahat. Huwag kalimutang i-subscribe ang channel ko, Nobs Vlogs. Happy New Year po!